Magandang hapon na naman sa inyo mga suki namin tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Penes. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Tonyo. Bueno, basahin na natin ang liham ni Tonyo. Di Kuya Penes. Isa po ako kuya sa mga suki ninyong tagapakinig sa inyong malawakang programa sa radyo. At tuwing hapon kuya, lagi po akong nakikinig sa inyo dahil may mga napupulot din akong aral sa buhay. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Tonyo, 32 taong gulang at may kinakasama na po ako sa buhay. At ito po ngayon ang problema ko. Kaya po ako lumiham sa inyo. At para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Penes. Pwede ba? Huwag mo akong pakialaman sa mga ginagawa ko dahil hindi kita pinapakialaman sa ginagawa mo. Bakit ha? May ginagawa ba ako mali? Huwag ka nang magmalinis. Ang akala mo siguro, hindi ko alam ang mga ginagawa mo na may babae ka. Wala na yun, Alma. Nakalipas na yun. At kahit na hindi maganda ang pagsasama natin, ginagawa kong obligasyon ko sa ating anak. Baka nakakalimutan mo. Hindi pa tayo kasal, Yun na Tonyo. nga eh. Hindi pa tayo kasal. Kaya, ginawa mo naman ang gusto mo. Ganun ba? Oo! Dahil kailanman, wala akong mapapala sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Alam ko! Kahit kailan, hindi mo ako pwedeng pakasalan. Kahit nakuha mo na ang aking pagkababae, inanakan mo lang ako. Hindi ka makasagutan, no? Dahil totoo ang sinasabi ko. Walang patutungan ng pag-uusap natin ito. Kung ayaw mong makinig sa akin, bahala ka sa buhay mo. Talagang bahala ako sa buhay ko. Dahil wala akong maaasahan sa'yo. Hindi totoo yan, Alma. Alam mong minahal din kita. Ikaw lang ang mahirap umintindi. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Para kang namatayan. Wala. Nabibisit lang ako. Kanino? Kanino pa? Di kay Tonyo. Ano ba naman kayong dalawa? May anak na kayo. O di ba, pinatawad mo na siya sa ginawa niya sa'yo noon? Ang importante, magkasama pa rin kayo. Yun na nga eh. Hindi na namin maibabalik ang dati. Ngayon pa ba na may anak na kayo? Isipin na lamang ninyo, meron kayong 2 anak. Kawawa yung mga bata kung ganyan na hindi kayo nagkakaintindihan. Ano kaya kung iwanan ko na si Tonyo? Ano? Oh, paanong mga anak ninyo? Bahala na. Iiwan ko sa kanya. Hindi ka ba naawa sa mga anak ninyo? Yung bunso ninyo, halos 2 taon lamang. Hanapin ka nun. Anong ipambubuhay ko sa kanya? Kung dadalhin ko siya. Basta, bahala na. Anong sinabi mo? Iniwan na kayo ni Alma at iniwan sa iyo ang bata? Oo, inay.
Di ko alam eh. Walang pumasok sa kukote ng babaeng yun. Paano ngayon yan? Sinong mag-aalaga sa anak mo? Kaya nga po ako, andito na eh. Dahil kayo munang mag-alaga sa apo ninyo. Hindi ako makapagtrabaho. Heto na nga ba ang sinasabi ko? Buti na lang, hindi pa kayo kasal ni Alma. Huwag na lang. Kung ganong klaseng babae naman, pakakasalan ko na eh. Oh, ano bang nangyari? Nag-away ba kayo? Yun na nga ho na eh. Malay kaming hindi pagkakaintindihan, pagkakaunawaan. Kaya, mabuti na rin siguro ito. Bahala na siya sa buhay niya. Oh, Tonyo! Ano bang nangyari sa dalawang yan, ha, Maring? Ewan ko ba sa dalawang yan? Kung kailan sila nagkaroon ng anak, saka naman sila naghiwalay. Ito naman kasing anak mo, hindi ba nahuli rin siya ni Alma na may iba siyang babae? Matagal na yun. At napatawad na rin siya ni Alma. Oo, pero mahirap makalimutan yon ng isang babae. Nandyan na ako. Pero ito naman kasing si Alma. Kaya lagi silang nag-aaway dahil umaalis nang hindi nagpapaalam. Pareho silang may pagkukulang sa isa't isa. Papaano ngayon yan? Di ikaw ang mag-aalaga sa bata. Wala na tayong magagawa. Nandyan na yan. Hindi makapagtatrabaho si Tonyo kung hindi niya iiwan dito ang apo natin. Nasaan na ngayon si Minda? Hindi ko alam. Hindi na raw umuwi dun sa inuupahan nilang apartment. Ibig sabihin, tuluyan na iniwan ang anak niya. Ito namang anak mo, hindi na niya hinanap. Yan mo na. Wala na tayong magagawa. Nandyan na eh. Alagaan na lang natin ang apo natin. Oh, saan ka pupunta? Dadalawin ko yung anak ko. Hindi ko pala kaya na hindi siya makita. Ayun. Ang lakas ng loob mo na iwanan sila, pero hindi mo pala kaya. O ano ngayon ang balak mo? Makikipagbalikan ka na ba? Hindi Dadalawin ko lang yung anak ko. Paano kung hindi pa kita sa'yo? Hindi nila pwedeng gawin yun. Ako ang ina ng bata. Kaya may karapatan ako sa anak ko. Alam mo, payong kaibigan lang ha. Mag-usap na lang kayong dalawa. Alang-alang sa mabata. Palagay ko mahirap na. Talaga sigurong hindi kami para sa isa't isa. Dahil una, nawala na ang tiwala ko sa kanya. Niloko niya ako. Kaya ayoko na sa kanya. Iniwan kami ng aking asawa, kuya. Dahil hindi na kami magkaintindihan. Kuya, gustuhin ko man na magsama kami. Ay marami na kaming hindi magkaintindihan sa buhay. Lagi kaming nag-aaway. At minsan ay nangungulila din ako, kuya, na sa tuwing naiisip ko ang aking anak ay gusto ko siyang dalawin. Pero sa kabila ng mga nangyayari, kuya, ay
nahihiya din ako dahil may binitawan akong salita. Minsan, kuya, ay... Nagpunta kahapon dito si Alba, Tonyo. Ano bang kailangan niya? Bakit siya nagpunta rito? Gusto lang niyang makita daw ang bata, ang anak ninyo. Kaya nyo lang, Nay. Hindi ko lang pwedeng pagkait sa kanya yun dahil siya naman yung ina. Meron din siyang karapatan sa kanya. Alam mo, maayos naman siyang kausap. Talaga bang hindi na kayo maaaring magkasundo? Alang-alang man lang sa bata. Inay, malabo na po siguro mangyari yun. Oh, bakit naman anak? Dahil ba may iba ka na gusto? Wala naman, Nay. Nakapokus lang ako sa trabaho ko ngayon. Dahil bago na yung manager namin. Naghihinayang lang ako anak. Kung ano man yung hindi ninyo pagkakaunawaan ni Minda, baka pwede ninyo pang ayusin. Wala mo lang sa isip ko yan, Nay. Namin ko na talagang may kasalanan ako. Pero ang hirap kasi sa kanya. Parang gumanti siya sa akin eh. Aalis, hindi nagpapaalam. Pwede ba naman yun, Inay? Ayoko ng ganon, Inay. Napapadala siya ang dalaw ni Alma sa anak niya. Ay dapat lang. Para naman lumaki ang bata na may kikilalaning ina. Bakit hindi man sila magkasundo? Magulang niya yun. Nandyan pa rin sila. Alam mo, kung ako lang masusunod, gusto ko silang magkabalikan dahil sa bata. Ay ako rin. Pero nagmamatigasan silang dalawa. Walang susuko. Nakita ko nga minsan, hindi man lang sila nag-usap. Paano ba yan? Ano kaya ang mabuti nating gawin sa dalawang yan? Mamaya, nakakita ng iba itong si Minda. Hindi pa naman sila kasal ng anak natin. Ano nga bang magagawa natin? Kung ayaw nilang magkabalikan na dalawa, wala tayong magagawa. Sana magbago pang isip ng dalawang yan. Sana maring. Nandito ka pala. Bakit? Masama ba na dalawin ko ang anak ko? Wala naman akong sinasabi eh. Di naman pinagbabawalan na dalawin mong bata eh. Ayun naman pala eh. Bakit mo tinatanong? Kung bakit nandito ako? Bakit? Masama mo magtanong? Oh, may nasabi ba akong mali? Wala. Bakit? Alma, ganito lang mo talaga tayo lagi? Anong ibig mong sabihin? Alma, humihingi ako ng pasensya sa'yo. Inamin ko na kasalanan ko naman ang lahat. Sana maayos natin ito. Sana mapatawad mo ako. Tonyo, kung noon sana, ganyan na ang sinabi mo, hindi na tayo umabot ng ganito. Tanggap ko naman eh, na kahit hindi pa tayo kasal, alam ko kung saan ako lulugar. Kaya nga, alang-alang sa bata. Baka pwede pa nating ayusin ang lahat. Ayan mo, hindi na mauulit ang nangyaring yon. Pangako, Alma, ayusin ko ang pagsasama natin para sa ating anak.
Nakita mo bang pag-uusap ng dalawa, Maring? Oo. Mukhang may magandang magyayari. Tignan natin. Nakangiting umalis si Alba eh. Malay mo, may namumuo na sa dalawa. Palagay ko, kung sakaling magkasundong muli silang dalawa, dapat siguro magpakasal na sila. Ay, dapat lang. Para sa grado ang pagsasama nilang dalawa. Nasaan ba anak mo? At kakausapin ko siya. Kanina pa umalis. Pumasok sa trabaho. Mamayang pagdating niya, kausapin mo siya. Oo, Pulong. At nang malaman ko kung ano ang kanilang napag-usapan ni Alma, kailangan nang mapag-ayos natin ang dalawa para sa kanilang anak. Unti-unti kuya ay nagkakaayos o naging mabuti ang aming pag-uusap ni Alma. Humingi ako ng tawad sa kanya at ganoon din siya. Madalas niyang dalawin kuya ang aming anak. But hindi ko naman yun ipagkakait dahil siya naman yung ina. Inaamin ko kuya, ako yung nagkamaling una. At maaaring gumanti lamang siya dahil sa ginawa ko. Hindi pa kami kasal ni Alma kuya. At iniisip ko kuya kung sakaling kami ay magsasamang muli, siguro patungo na yon sa aming pagpapakasal. Pati ang aming mga magulang kuya, nahihirapan din o nahihiwagaan din sa aming dalawa ni Alma. Dahil para kaming asot pusa na nag-aaway kapag nag-uusap. Ano po bang dapat kong gawin kuya? At kung sakali na makumbinsi ko siyang magsama kami muli, ay pwede ko na sigurong pakasalan. Sana po kuya ay mapayuhan niyo kung anong dapat kong gawin dahil minsan naguguluhan din ako. Lubos na gumagalang, Tonyo. Alam mo, Tonyo, nakikita ko naman na talagang nagpakumbaba ka na sa asawa mo. Asawa mo dahil hindi malayong magyari na mapakasalan mo na siya. Nandiyan na yan, may anak na kayo. Ha? Kung alam mo yung pagkakamali ng bawat isa, pwede naman kayo magpatawaran. Lagi kong sinasabi sa programa ito, walang taong perpekto. Lahat tayo nagkakamali. Talagang ganyan ang buhay dito sa mundo. Kasama yan sa ating buhay. Kaya siguro kung sakaling makumbinsi mo si Alma na magsama kayo muli, dapat baguhin ninyo ang ugali ninyo sa bawat isa. Tanggalin yung mga mainitin ng ulo. Intindihin ang bawat isa. Dahil ngayon may anak na kayo. Dapat ninyong pagtuunan ng pansin at mabigyan ninyo ng magandang buhay. Habang lumalaki, dapat ipakita nyo yung talagang tamang disiplina. Dahil yung bata kapag lumalaki yan at nakikita kayo nag-aaway, masamang impluensya yan sa bata. Maraming pamilya ang nagkakawatak-watak dahil sa hindi pagkakaintindihan. Kunting hindi pagkakaintindihan lang, napapalaki. Hanggang sa ganyan na lamang.
parang paggising sa umaga, tanghali, gabi, parang walang nangyayari. Away dito, away doon. Hindi magandang influence yan. Kaya siguro, Tonyo, panahon na para kumbinsin mo yung si Alma at umpisaan mo sa parang ang ibig kong sabihin ligawan mo muli, suyuin mo siyang muli. Kung maaari na regaluhan mo, gawin mo para lang mapapayag mo siya na bumalik sa'yo. Yun lang siguro ang nakikita kong paraan dito para makumbinsin mo siya at mapakasalan dahil sa inyong anak. Naintindihan mo ba, Tonyo? Bueno, iyan na lamang sigurong masasabi ko sa iyo at naway kahit papaano ay napayuhan kita, Tonyo, sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programa Peles at your service.